magandang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman si Len para sa ating pag-sharing ng video. And today, it's 15th day na po ng ating sharing ng video. So, medyo biglang lumamig na naman po dito sa Hong Kong. At ang aking lalamunan ay medyo parang medyo kumakatibat. We pray para sa healing and we rebuke all the works of evil that wanted to give us ng hindi magandang pakiramdam. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, ay maggagawa naman po kami muli ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita para sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang anumang nagbabadyang mga karamdaman, Panginoon, na gustong pumasok sa amin, Panginoon. We rebuke this, Lord God, at alam po namin, Panginoon, that by the stripes and wounds of Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Patuloy pa rin namin idinadalangin din ang aming pastora na si Sis Joy de la Rosa Habon. Panginoon, napagalingin niyo po siya sa kanyang hindi magandang pakiramdam, Panginoon. At ang inyong lingkod din po, Panginoon, para makapagpatuloy, Panginoon, sa pagbabahagi ng mga karunungan, Panginoon, na inyong ipinagkakaloob, Panginoon, na ingatan niyo po, Panginoon, upang hindi makaramdam ng mga discomfort, Panginoon. Nawa kayo po ang mataas, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu sa gagawin ng pag-aral. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito'y nakasulat sa Lucas 17:15. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Message, may isa daw na nakapuna o nakapansin na siya ay magaling na. Kaya bumalik daw siya papunta kay Jesus na sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Application, sa sobrang excited ng 10 ketongi na iyon, na sundin ang sinabi ni Jesus, ay di nila naisip na bakit ang utos ni Jesus ay pumunta sila sa mga pari. Dahil hindi nga sila tatanggapin o papalapitin ng mga ito sa kanila, dahil nga may nakakahawang sakit sila. Pero dahil sa pananampalataya nila, ay gumaling sila bago pa man sila makarating sa mga pari. At heto nga daw at may isang nakapuna o nakapansin na nawala at gumaling na agad ang sakit nila. Imbes na pumunta sa mga pari ay bumalik ito kay Jesus at nagpupuri sa Diyos. Ito ay isang himala o milagro na bunga ng pananalig at pagsunod ng sino mang nais na gumaling sa anumang karamdaman nila. So, kung tutuusin, parang medyo relate, di ba? Kasi medyo, ayan nga, medyo parang nilalamig-lamig ng konti ang inyong lingkod. So, sinamahan natin ng prayer unang-una para hindi siya magtuloy. At syempre, uminom na rin tayo agad ng gamot para hindi siya magtuloy na hindi magandang pakiramdam. Dahil alam niyo naman, bilang OFW, kailangan natin ng trabaho. Ayan, nagpapabago-bago kasi ang panahon. Dapat summer na, pero biglang lumamig na naman ng bigla. So, ayan, mga amo ko din, ayan, praying din para sa mga amo ko kasi yung alaga ko rin at amo kong lalaki, tas pati si among babae na rin, parang kumakati-kati na rin yung lalamunan. Si alaga, medyo medyo may ubo, tsaka si among lalaki. Kasi pag inaasikaso ko si alaga, pagpasok sa school sa umaga, mostly may sipon talaga siya. Na mga amo kong lalaki, may ubo o may sipon na nga, naninigarilyo pa. But anyway, so dito makikita natin na pag sinunod natin ang Diyos o si Jesus, syempre, minsan na tayo, sobrang excited tayo. Halimbawa, kagaya yan sa paggaling, di ba? Na hindi na naisip hindi umandar yung isip nung 10 ketong na bakit nga naman kami pupunta sa mga pari? May mga sakit pa kami, di ba? Pero yun, naniwala sila na pagagalingin sila. Kaya marahil yung sa sobrang saya nung siyam na na gumaling na ketongin, hindi natin alam kung pumunta iba sa pari or umuwi na sa bahay nila para makasama ang kanilang pamilya dahil syempre magaling na nga sila, di ba? Pero isa ang bumalik sa ating Panginoong Yesus at nagpapasalamat. So yun nga yung sinasabi ko sa sa ating mga nakaraang mga devotion na paano kapag tinupad ng Diyos ating mga panalangin or ating hinihiling sa Kanya. Ang ginagawa ba natin ay nakakalimutan nating magpasalamat sa Kanya? O
pumupa at nagpe-pray muna tayo at nagpapasalamat sa Diyos at laging iniisip na nakamit natin ang mga bagay na yon dahil ipinagkaloob sa atin ng Diyos. And di ba dapat lang na kapag may nagbigay sa atin, halimbawa binigyan ka ng regalo, di ba? Hindi mo alam kung ano yung regalo, halimbawa pera, halimbawa gamit or bagay na gustong-gusto mo, di ba? Syempre, di ba ang gagawin natin is magpapasalamat talaga tayo. Syempre, parang kabastusan naman kapag binigyan tayo ng regalo tapos hindi tayo nagpasalamat, di ba? Parang kagaya lang din yan sa ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga, libreng ibinigay yan ng Diyos sa atin na tayo ay iligtas at tubusin ng ating Panginoong Yesus. So, marapat lang na pasalamatan natin ang ating Panginoong Yesus, di ba? Dahil hindi biro yun na iaalay mo ang buhay mo para sa katubusan ng kasalanan ng maraming tao. Kung halimbawa nga, sabihin sa'yo ng tao na, halimbawa, sa taong minamahal mo, willing ka ba na na mamatay pa o ialay ang buhay mo para sa akin, di ba? Merong may iba, may nakakagawa. Halimbawa, pag talagang nasa kapahamakan, yung taong mahal nila, hayaan nila na sila yung mapahamak or masaktan kaysa dun sa taong mahal nila. Pero, bilang lang yun, halimbawa, isa, dalawa, o sabihin na natin 10 kagaya sa mga rescuer pag may sunog, o may mga bagyo, or may mga lindol na mga natrap sa mga di ba? Pero, limited lang yun. Kumbaga, may bilang lang ng maililigtas mo, di ba? Pero si Jesus, buong sangkatauhan, iniligtas niya. Pati yung mga nagsakdal sa kanya, yung mga nagparusa sa kanya, yung mga pariseyo, at lahat na nagpahirap sa kanya. Kasama yun sa tinubos ng kasalanan, na kasalanan ni Jesus, di ba? Na kung saan sinabi niya nga nung pinapahirapan siya, na idinalangin niya pa sa Diyos na patawarin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Na kumbaga unaware nga din ng mga tao na hindi kasi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya ayun, okay lang sa kanila nasaktan siya at pahirapan kasi ang tingin nila sa kanya ay makasalanan o pinakamasamang tao or kumbaga isinumpa. Kasi ngayon lahat ng sumpa para sa atin na bunga ng kasalanan, siya na ang nagpasan lahat, di ba? Pero kinaya ni Lord yun na pagtagumpayan niya at pagkatapos ng 3 araw ay siya'y muling nabuhay. So, kagaya ngayon, aalalahanin na naman ang mga naging sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Golgota or mas kilala sa tawag ng mga karamihan na krus ng Kalbaryo. Sana maisip natin na kung napanood natin yung Passion of Christ, 'di ba? Na imaginein natin kung sa atin nangyari yun. Sigurado hindi natin kakayanin na kumbaga baka automatic madali tayong mamatay, 'di ba? Pero ang Panginoong Yesus, dahil nga sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos, kinailangan niya na isakripisyo yung kanyang anak na darling of heaven. Kumbaga ang kanyang anak na pinakamamahal na kaya nalika ang buong mundo para sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus. Pero nang pumasok ang kasalanan, kailangan na magligtas na walang bayad ng kasalanan. So, ang pinaka lang, accepted para makagawa na yung ating Panginoong Yesus, 'di ba? So, sana para sa bawat isa sa atin, sa pag-aaral natin to, maisip natin o nga no, kumbaga hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng ating Panginoong Yesus, pero ginawa niya dahil sa pagmamahal. Sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat, or 'di ba? Puso, pag-ibig, ayan. So, medyo napahaba na rin po ako. Mag-close na po tayo into prayer. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na kung may mga natatanggap man kami na mga pagpapala, Panginoon, gaya ng aming buhay, hininga, Panginoon, lakas, kaligtasan, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming pag-aaral, ang talino, at napakaraming bagay, Panginoon, na dapat namin ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang pagpapasalamat sa pagliligtas ng inyong anak na si Jesus para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. At marapat lamang po, Panginoon, na kagaya ng isang nagbalik, Panginoon, mula sa pagpapagaling at nakakita at nakawitness, Panginoon, na milagro na ginawa ng ating Panginoong Yesus, Panginoon, na
Nawa kami din po ay magkaroon ng ganitong puso, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, maganda man o hindi ang nangyayari sa aming buhay, ay magpasalamat, Panginoon, at maging matibay ang aming loob upang mapagtagumpayan ito kung paano napagtagumpayan ng inyong anak na si Jesus ang buong mundo at ang kasalanan ng buong mundo. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po. God bless.